Representative mga kasama at Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, Representative Roman Romulo. Kong, good morning. Yes, magandang umaga Rod at sa lahat ng nakikinig nanonood po ng programa. Good morning po sa ating lahat. Okay, gusto ko lang kunin po ang inyong opinion rito sa panukala ni SP, ni Senate President na ipagbawal ang mga 16 years old and below ng paggamit ng social media. Kayo ho ba pumapaborito? Ano pong opinion nyo rito? Kasi karamihan rito sa 16 and below mga estudyante. Ito may kinalaman pa rin, of course, dun sa nangyari sa Tagloban sa San Jose National High School. Ang nangyaring karumal-dumal na krimen. Do you think ito ba ay magiging epektibo na hagbang para maiwasan na mangyari uli ang ganung klaseng mga insidente sa mga paaralan? Kong? Yes, una Rod, matagal nang dinidinig po yan sa House of Representatives. Marami ng panukalang batas at mga resolusyon ang inihain na po sa House. Matagal na rin po na dinidinig yan sa iba-ibang committees. Ang totoo po niyan, ang lumalabas talaga ay basta hindi, ang katulad na binanggit nyo kanina, ang teknolohiya, sa totoo, merong advantages yan. Pero kung ang mangyayari po sa atin, lalo na sa ating mga Filipino youth, ay hindi mabibigyan ng tamang gabay o hindi nababantayan yung kanilang paggamit ng teknolohiya, ay hindi yan magiging maayos para sa kanila. In fact, lalo na pag sa schools po, yung paggamit ng mga laptop, tablets o kahit yung mga cellphone para sa pag-aaral, ay lumalabas po, may mga pag-aaral na nagsasabi na hindi rin po maganda yan. Kasi ang pinakamahalaga para sa ating mga learners ay yung tinatawag na pen and paper. Dapat mayroong mga textbooks, may workbook, dapat nagsusulat sila. Kaya sa totoo po, kung tatanungin po ninyo kung talagang sasang-ayon tayo ito sa bagong panukalang batas ni SP Sherwin, ay sa totoo, base sa mga hearing sa House ng mga nakaraang buwan pa, ay basta hindi kasi mabibigyan ng tamang gabay, ay siguro panahon na talaga na i-ban siya. Kasi yung regulation niya, pag yung tamang regulation po. Ang importante dito ay proactive yung mga magulang sa pagtatanong, pagbabantay, pagbibigay ng gabay sa ginagawa ng kanilang mga anak, lalong-lalo na pag nasa bahay o nasa community nila. Oo, pero paano yung isinusulong, 'di ba? Sa ating mga paaralan ngayon, halos lahat yung AI, yung bagong teknolohiya. So kung maipapatupad ito, paano maapektuhan ang paggamit ng social media bilang kasangkapan sa paaralan at komunikasyon? In fact, Rod, unless nagpalit na po o may official stand na ang Department of Education, kami po sa Committee on Basic Education sa House ay sinasabi na po namin sa DepEd na marami ng pag-aaral na lumalabas na lalong-lalo na sa Key Stage 1, Mm-mm. yung K to 6, ay hindi mas maganda na bumalik tayo para sa estudyante. Dapat walang laptop, walang tablet, at walang yung cellphone na gumagamit ng parang Zoom o pang-research nila. Kasi marami ng pag-aaral lumalabas, lalo na sa ibang bansa, na yung mga sa Key Stage 1, K to 6, kinder to grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang pinakamabisa, pinaka-effective na quality learning ay pag ginamit mo ang textbooks, Mm-mm. workbook, at syempre yung pen and paper, dapat nagsusulat yung bata. Yun yung pinaka-effective. Kaya kung maalala po ninyo, etong mga nakaraang buwan rin sa House of Representatives, sa Committee on Basic Education, sinisigurado po natin, tinatanong lagi natin sa Department of Education, kamusta na ang delivery natin ng mga textbooks? Kasi nga yan ang lumalabas. Kahit magtanong po kayo, Sir Rod, dun sa mga teacher groups, yung kahit informal lang, yung mga FGD, ang masasabi sa inyo talaga ay kung gusto natin ng kalidad na edukasyon, ay ang pinakamahalaga para sa, especially Key Stage 1, K to 6, ay dapat balik tayo sa textbooks, yung hard copy Mm-mm. talaga, textbooks, workbook,
at yung tinatawag na yung pen and paper, nagsusulat po. Remember, Rod, meron nga mga naging success story, may method na isa yung dynamic learning program eh. Ang prinsipyo po nun talaga ay nagsusulat, sinusulat ng bata yung lessons na natutunan niya. Kaya sa atin po, matagal na natin pinapayo sa Department of Education, dapat pag lalo na kinder to grade 6, dapat po walang laptop dyan sa bata, wala sanang tablet at walang cellphone na paggamit doon. Ang kailangan lang po ng mga tablet o laptop ay yung mga guro. Kasi yung paggawa nila, first of all po, no, of age na sila, magagamit po nila talaga ang teknolohiya para sa mga lesson plan research nila, pag-enhance ng teaching nila. Pero sa learners po, I think marami ng pag-aaral nagsasabi dapat pen and paper ang ginagamit. Oo. Balik ulit tayo sa basic kong, no? Yun yung That's correct. Oo. Kasi dati naman nung panahon po natin, wala wala nga gano'ng mga laptop, cellphone, tablet. Ngayon elementary pa lang, isa sa mga hinihigi ng estudyante sa magulang, laptop na. Oh, Yeah, it's correct. Ang laptop siguro, ang or tablet. tablet. Yes. Oo. Sir Rod, siguro pwede na talaga yan, if ever kailangan talaga, ay siguro sa senior high school level na yan. So yan yung ages 17 to 18, more or less, ano? Okay. Pero yung grade 10 pababa, siguro pinakamaganda, balik tayo sa basics, balik tayo dun sa pen, yung tinatawag na pen and paper, textbooks, workbook, ang talagang nakikita po ng bata at nakakapag-aral siya through those materials. Oo. Pero well, sabi nga nila kung iba na yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. Aminin natin, halos lahat ng mga estudyante, lahat ng mga guro, dumedepende ngayon sa internet. Lalo na sa social media. Di ba? Kasi mas nagiging madali, no? Ang kanilang pag-aaral. Sir Rod, pagdating sa mga guro, tama po yan. Kasi sa mga guro naman, ay alam natin, una-una, talagang mature na sila, nakapag-aral sila, hindi na nila kailangan ng gabay. Pero pagdating po sa ating mga kabataan, tingnan na lang po natin yung resulta ng PISA exam, TIMSS exam, SIA PLM, pati yung siguro po, pati yung mga national assessment natin dito, at siguro yung kahuli-huli ang datos na nakuha ng EDCOM 2. Di ba, lumalabas sa SIA PLM, sa TIMSS, sa PISA na sa reading comprehension, mababa tayo. Lumalabas dito sa huling datos na nakita namin sa Department of Education, yung grade 11 natin, mga 87% ay hindi reading comprehension grade level. So nakikita po natin na pagdating po sa ating mga mag-aaral, importante po yung basics, yung functional literacy, yung reading comprehension. Ibig sabihin ng reading comprehension, marunong magbasa at naiintindihan yung binabasa at math grade level readiness. At yun nakikita po natin, Sir Rod, talaga mas epektibo base sa mga pag-aaral na lumalabas, mas epektibo kung ang ginagamit natin dyan, workbook, textbook, yung pen and paper. Kasi ano yan po yan yung basics functional literacy po yan Pag alam na po yan, pwede na po makapasok ang teknolohiya. Diba nga, Rod, ito nga lagi sinasabi ko, minsan may mga magulang tayong makakausap o yung mga medyo mas nakakatanda, ang laging binabanggit, ang mga anak nila, ang mga apo nila, laging naka-computer games. Pero Sir Rod, hindi ba kasi kung medyo, kung talagang yung resulta natin sa PISA, yung national assessment natin at yung huling datos galing sa DepEd, ay pinapakita na walang reading comprehension at math grade level readiness, talagang ang pinakamadali kasi pag may computer ka, games lang. Pero naniniwala ako pag bumalik tayo sa basics at talagang ma-level up natin, mabalik tayo sa grade level readiness, yung reading comprehension at math, ang mga bata po, ang Filipino youth, naturally curious po yan Magagamit nila ng tama ang teknolohiya. Pero sa ngayon, siguro po, ay doon tayo sa back to basics tayo. Kahit sa ibang bansa po, nakikita po natin na yun rin ang lumalabas sa mga pag-aaral nila. Back to pen and paper. Hindi na, para sa mga estudyante po sa mga guro, wala tayong problema kasi may functional literacy na sila,
naintindihan nila yung binabasa nila. Talagang technology is a tool para ma-enhance nila yung effectiveness of teaching nila. Ayan. Oo, ako sumasang-ayon ako sa inyo, Kong. Opo. Dahil bukod sa, okay, makakaiwas no, sa kung ano-anong mga pinupuntahing ino-open ng mga estudyante ng mga kabataan ngayon, gamit ang social media, nakakaroon ng ng access sa iba't ibang mga kung ano man yung nilalaman dyan sa loob ng social media na yan, na which isa yun sa nakaka-impluwensya sa mga kabataan ngayon, lalo tigit sa mga menor de edad dahil hindi pa nila lubang naiisip yung kanilang nakikita at nababasa. Okay? Pagdating sa edukasyon, malaking tulong din ito. Sabi nyo nga, back to basics tayo because dati-rati ang mga libraries, puno yan ng mga estudyante, gumagawa ng research. Ngayon, bibihira ka na lang sa mga pampublikong paaralan, sa mga probinsya, na may makikita kang estudyante sa loob ng library. Okay? May mga daladalang libro na nagbabasa sa labas o sa mga kantina. Okay? Kasi puro cellphone ang hawak laptop o tablet. Pero nabanggit nyo nga kanina din, ang isa sa mga problema din, kaya napakalaking tulong no, ang teknolohiya, lalo higit ang paggamit ng social media o ng internet, dahil kulang din sa mga libro, sa kung ano pang mga materyales na kailangan ng edukasyon, na kailangan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. So paano natin matitiyag rito, Kong, na hindi maapektuhan ang access ng mga mag-aaral sa mga educational resources kung lilimitahan ang paggamit no, ng social media? Yes. Actually, Rod, base sa aming observation namin dito, ang problema kasi po, dati naman wala tayong problema sa mga textbooks and workbooks. Pero nung dumating itong K-12, na biglang napakaraming subjects, napakaraming competencies, kailangan baguhin yung mga dati nating textbooks at workbooks. Dahil po doon, humabol po ang DepEd. Kasi talagang hindi naman dapat inimplement yung K-12 ng ganun lamang. Ginawa, pinilit po nung batas ng 2012 o 2013 na kailangan 2016, buo na. Dahil po doon, naghahabol ang DepEd din sa classroom, backlog nun. Pangalawa, dahil doon may bagong subjects, may bagong competencies. Di sa totoo po, binago lahat. Pero pagkatapos naman po noon, pagdating ng mga 2019, kung maalala po ninyo, ay nag-announce ng DepEd noon ng masyadong marami. Naapektuhan na yung mga mag-aaral natin. Masyadong marami yung competencies. Ang K-12 kasi po, 15,000 plus competencies. Binawasan po yan ng DepEd. Ginawang most essential learning competencies. Mga 5,000 na lang. Pagkatapos po nun, di kailangan ng kailangan i-gawin ulit yung mga textbook at workbook. Pagkatapos po nun, dumating naman po yung matatag curriculum, tama po yun. Kasi binawasan naman yung subjects sa napakarami nung dumating ang K-12, pati competencies. Kaya pagdating ng matatag curriculum, doon po tayo bumalik sa mas tamang number ng subjects, mas tamang number ng competencies. Pagdating po noon, dyan na po nag-umpisa ang DepEd muli nung paggawa muli nung mga textbooks na kinakailangan. At ngayon po, yung sunod na problema doon ay yung bidding process. Napakahaba. Pero yun, medyo naayos na rin. Kaya ang sinasabi sa atin ng Department of Education, hopefully by this academic calendar, pero sabihin na natin next academic calendar, mas sigurado sila na buo na yung number of textbooks and workbooks natin. Opo. Pero sa tingin ninyo, Kong, no? Imbes na ipagbawal, paigtingin lang, ituro lang yung digital literacy education sa mga paaralan. Yung Sir, tamang alam mo, paggamit marami- ng social media. Marami nagsasabi nga niya, narinig Oo. ko. Pero sana, itong mga nagbabanggit na ito, ay tingnan muna nila po yung mga resulta natin sa PISA, sa National Assessment, at itong huli, nung dumating po yung datos galing sa DepEd. Kung wala tayong functional literacy, ibig sabihin, marunong magbasa at naiintindihan yung binabasa. Grade level readiness po yun. Tapos gusto pa natin magdagdag muli ng subject o ng additional. Siguro pagbigyan naman natin yung mga mag-aaral natin na matuto muna ng basics. Ang bata po,
matalino po yan. Ang bata po, inosente yan. Pag Mm-mm. natuturuan sila ng tamang gabay dun sa mga functional literacy, madali na po lahat yon, yung mga digital literacy na yan. Pero ito na naman po ang tayo na nakita na nga natin may problema sa basics, Mhm. dadagdag na naman po tayo. Hindi ba pagbigyan naman natin ang ating mga mag-aaral, nung panahon naman po natin, hindi naman, sabi nyo nga kanina Rod, hindi naman masasama ang lumabas sa mga maraming matalino ang lumabas nung wala pa yung computer age. Mm-mm. Siguro, hayaan naman natin na kahit papaano yung ating mga kabataan ay makuha nila yung foundational skills muna. Pero tama kayo, pagdating sa bahay naman, yun naman talagang hindi maiwasan kung hindi mababantayan. Kaya ang sinasabi ko nga po, no, importante dito, Sir Rod, Opo. ay whole of community approach to. Oo. Kailangan talaga kahit yung mga magulang. Alam ko, naiintindihan po natin ang katotohanan ngayon. Sa hirap ng buhay, maraming mga magulang, either solo parent nga o kaya ay parehong nanay at tatay nagtatrabaho. Pero hindi natin pwedeng maiwasan yung responsibilidad natin. Dapat po talaga ay pinapakialaman po natin yung binabasa, ginagawa ng ating mga, lalo na yung mga ah, minor na edad na ating mga anak. Kasi talagang sa mga magulang, sa pamilya po, unang gabay ang tinitingnan nila. Kahit minsan talaga naintindihan ko po, pagod na rin talaga minsan pag-uwi dahil sa dami ng trabaho ginagawa. Pero responsibilidad po natin bilang mga magulang ang pakialaman Mm-mm. yung ginagawa ng ating mga anak. Magtanong lang po tayo, anong nabasa mo ngayong araw, anong binabasa mo, ano yung kasi po kung nandoon yung mga gabay na yan, ay makikita po Oo. natin, sigurado ko, kahit itong sinasabi na digital literacy ay walang problema. Pero kailangan po talaga whole of community approach. Oo. Tama po yan. Kasi hindi naman natin nilalahat ang lahat ng mga magulang. Pero eto yung isa sa mga obserbasyon natin eh. Well, bata pa nga, wala pang isang isang taong gulang yung anak nila eh. Pinapahawak na yung cellphone para tumahimik na. Pati magulang busy din sa social media. Wala nang panahon para alamin yung kalagayan ng kanilang ng kanilang anak. Kung kumusta yung anak nila sa eskwelahan. Yes, pero importante kasi po talaga, Sir Rod, ano, alam naman natin ang mga anak natin, yung mga Filipino youth, sa totoo, no, Oo. ang idolo talaga naman nila, yung magulang nila. Yan naman po talaga ang tinitingnan nila, yan yung ginagaya nila. At alam natin na tama po yun, yan yung, ang Pinoy po talagang pamilya, family first talaga tayo. Alam natin yun yung kultura natin. At alam natin, maganda po yan na talagang nandiyan dyan po yung pamilya. Kaya bilang mga nanay at tatay, alam naman natin na talagang tayo po ang titingnan talaga ng mga anak natin. Talagang bigyan rin po natin ng panahon, yung pagtanong sa kanila. O ano yung binasa mo ngayong araw, anong ginawa mo ngayong araw, kung nasa computer man, o ano yung Mm-mm. games na nilalaro mo. Para alam po nila na susubaybayan rin po nila kung ano yung pwede nilang tamang gabay na mabigay sa kanilang mga anak. Opo. Kung dito naman tayo sa usapin na baguhin, no, yung Republic Act 9344, isa din ito sa mainit ngayon na pinag-uusapan ng Juvenile Justice and Welfare Act dahil nga doon nangyari sa Tagloban, pawang mga menor de edad. At walang kriminal, no? Liability. So ngayon ang pinag-uusapan yung minimum age ng criminal liability ng kabataan na sangkot sa krimen. May nabasa ho ako nung nakarang araw at sinasabi ninyo na hindi nagkulang ang batas kung hindi ang implementasyon. Sa inyo pong pananaw kong, saan ho ba mismo ang pinakamaraming pagkukulang dito Yes. sa pagpapatupad ng batas? Una, Sir Rod, ano, ang rinefer ko po no, nung tinatanong sa akin yung tungkol sa mga paaralan. Kasi sa schools po, nakagawa na kami ng mga bagong batas. Ano yung GMRC, Mhm. yung Good Manners and Right Conduct, binalik na po namin by law as a subject yan. Ang mental wellness, yung pagsisigurado na mabibigyan natin ng karera at mas mataas na salary grade para mahikayat natin ng guidance counselors na tumulong sa ating DepEd family. Ginawa na rin po namin ng batas yan. Yung anti-bullying po, review namin yan. Nakita po namin na
hindi naman kailangan pa yung batas na i-amenda. Ang rinekomenda namin sa DepEd noon, yung EDCOM 2 was amend the IRR. Na ginawa naman ng DepEd last year, nung mga Marso ata 2025. Pagdating naman dito sa juvenile law natin, para sa akin po, no, marami na pong mga iba-ibang nagsasabi na let's review na po natin yan, tingnan natin. Ako naman po sang-ayon ako doon. Tama naman po na i-review na natin yung batas kasi marami namang iba-ibang mga sektor na nagsasabi na napapanahon na yan kasi kailangan natin tingnan. Ang sinasabi ko lang, pagdating sa edad, tingin ko hindi naman po yun yung yun yung solusyon. Simply because Karod, alam naman natin, ang bata, talagang inosente yan. Ang bata, sumusunod lang yan, gumagaya lang yan. Sa nakikita nilang ginagawa o inuutos sa kanila ng nakakatanda. Kaya ang sinabi ko, baka ang kailangan tingnan dito sa juvenile law natin ay yung kasalanan o culpability ng mga nakakatanda. Bakit? Rod, magtanong ka lang, yung pangkaraniwang Pilipino, umikot ka, di ba, napag-uusapan naman, to naman ng totoo, pinag-uusapan minsan pag may mga petty crimes, yung mga sinasabi nilang nakawan na maliliit naman, ang laging kinikwento, minor de edad raw, kaya hindi raw pwedeng walang criminal liability. Pero alam natin ang totoo, hindi naman gagawin niya ng minor na edad. Ang chismis nga lagi dyan, di ba? May sindikato na para ginagamit yung ating kabataan, dapat po yung ating batas ay nakatuon doon sa mga tinatawag na sindikato na posibleng ginagamit yung ating mga minor na edad, yung ating mga kabataan. Pangalawa ay siguro sa mga pabaya naman ng mga magulang. Panahon naman rin po na kahit papano ay part naman po tayo ng isang lipunan, ay tingnan po natin kung ano yung nararapat naman. Dahil hindi naman po naman pwede na hindi tayo maging responsible dun sa ating ating mga anak. Oo. Well, ako naman kong, well, may punto ho kayo. Sinasabi nyo nga na walang pagkukulang sa batas. Oo. Walang pagkukulang sa batas. Dahil hindi naman yan ginawa ng basta-basta lamang. Kung hindi, may kasamang pag-aaral, lahat consulte, bago yan maging ganap na batas. Ang ano ko dyan, Kong, kasi may binabanggit ang PNP base dun sa nakita nila di umano no sa chat, ang binabanggit ng dalawang menor de edad, wala silang criminal liability. At nung nahuli yung 15 anyos, ayon dun sa nakahuli, no, nagtatanong ba makukulong ba ako? So sa aking pagkakaintindi, walang sapat na kaalaman. Walang sapat na pag-unawa sa batas. Basta alam nila may batas na pinoproteksyonan sila kaugnay sa criminal liability ng mga minor de edad. Pero hindi nila alam yung buong batas kung ano yung nilalaman nito. Kaya sinasabi ko nga, hindi kaya panahon na dapat ituro din ito sa mga eskwelahan. Yes. Actually po, para sa akin, unang-una, Sir Rod, yung nabanggit ninyo na tama po yun. Sang-ayon ako sa inyo. Maaaring hindi tama yung gabay na nabigay dun sa mga bata. Correct. Kasi para isipin nila, ganun kadali na gawin namin to, wala kaming criminal liability. Again po, that is oversimplifying things kasi ang punot dulo niyan, kaya nga namin binalik as a subject yung good manners, right conduct, ay yung moral values rin ng ating lipunan. Yun ang pinakamahalaga dyan. Kailangan po yan talaga yung gabay na maibig ng mga magulang, ng mga nakakatanda sa mga bata na hindi naman issue to na gumawa ka ng aksyon ay ang titingnan mo lang ay kung meron kang makukulong ka ba o hindi. Hindi po yun. Ang pinaka-basic po talaga is the values right or tama ba ang ginawa, tama ba ito o mali. Yun talaga po yung gabay at nagkulang po doon talaga ng gabay sa ating mga mag-aaral. Again po
wala naman tayong pwedeng sisihin na ano, pero whole of community approach talaga to. Kailangan yung pamilya, yung magulang, kailangan yung paaralan. Ang para sa akin po diyan ano, kasi meron na tayong good manners and right conduct eh. Subject na po 'yan from K to 6. Tapos pagkatapos nun, 7 to 12, values education po, integrated na rin po yan. Ginawa po namin batas yan, I think 2020 o 2021, binalik po namin yan. Baka naman ang kailangan natin, meron kaming bagong batas po na ginawa eh. Kakapirma pa nga lang nung ano eh, nung IRR, nung last week, ng Department of Education. Ito po yung Lifelong Learning Framework Act. Dito po, sinasabi natin sa ating mga local government units na pwede nyo nang gamitin yung iba-iba ninyong pondo basta lifelong learning city kayo para magbigay ng education doon sa mga wala na sa eskwelahan. Okay. Yung mga makakatanda. Kasi ang edukasyon po hindi naman pwedeng tumigil. Kasama po dyan yung mga paksa na pwedeng pag-usapan dyan ay tungkol po sa, alam niyo po, nung pinasa namin yung GMRC law noon, meron nga nagsabi sa akin, Kong Romulo, baka ang kailangan ng GMRC yung mga matatanda, hindi yung bata. Baka naman dito na, through the Lifelong Learning Development Framework Act, ay pwede natin mabigyan rin ng tamang gabay muli, mag-guide rin yung ating mga magulang na mga dalubhasa, yung tungkol po dito sa mga dinadaanang problema ng ating kabataan, at ano yung pwedeng tamang gabay na mabigay po nila. Alright. Kong, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Salamat po. Thank you very much. Mga kasama, House Committee Chairman of Basic Education and